Parang makaka-affect po siya sa mental health po nung nabubully, especially po kapag more on nasa younger age po ng yung person po nabubully, mas na tumatatak po sa isip. How does bullying impact academic performance and social development? Mas parang sa case ko po kasi, since na-bully na rin po ako ng elementary, parang mas tinamad po ako pumasok, parang nawalan po ako ng interest sa ACADS. Can self-defense training empower victims of bullying? If so, how? Somehow yes, kasi may chance din na kailangan din ng self-defense pagdating sa bullying. Kaya lang, baka kasi ang tendency is maging ano pa siya, parang ma-abuse yung knowledge mo sa self-defense. Pero kung sa tamang tao naman siya ituturo, sa dun nga sa nabubully, siguro pwede na. Thank you po. What are the benefits of incorporating self-defense technique into anti-bullying programs? Ang mga benepisyo ng pagsasama ng mga teknik sa self-defense sa mga programa laban sa pang-aapi ay nagbibigay ng mga kasanayan sa pagdepensa sa sarili habang pinapalakas ang kamalayan sa seguridad. How can self-defense training build confidence in self-defense? Ang pagsasanay sa self-defense ay maaaring magtayo ng kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagtuturo ng kakayahan at kahandaan sa mga individual. What role does bystander intervention play in preventing and addressing bullying? Ang pakikialam ng mga taga-masid ay may malaking papel sa pagpigil at pagsugpo sa pang-aapi sa pamamagitan ng pagtulong sa mga biktima at pagpigil sa mga mananakit. Thank you po. How does self-defense education contribute to creating a safer school environment? Mas na-lesser niya po yung cases ng bullying, tsaka mas natutulungan yung mga nabubullying estudyante, like yung nagpupuli nga, tapos mas nagiging safe yung mga bata at ganun. Are there any legal implications for using self-defense technique in response to bullying? I think yes, kasi may mga naman na tinuturo para maiwasan tsaka magkaroon ng self-defense yung What are the cultural and societal barriers to implementing self-defense education in mainstream subjects? I think po yung mga sa culture and societies po yung pag-implement ng self-defense education is yung mga barriers which is ginagawa ng mga student na parang ginagamit na nila yung self-defense para makagante sa mga gusto nilang saktan yung ibang tao. Parang ginagawa nila yung pananakit sa ibang tao, which is mali talagang dapat. How does self-defense training foster resilience and mental well-being in victims of bullying? Yan nga po. Siyempre po, isa din po kasi ako sa mga nagte-training po dati ng self-defense po, which is yung taekwondo po talaga. Is nakakatulong po talaga para magkaroon ka ng katatagan, magkaroon ka ng lakas ng loob din at magkaroon ka din ng self-confidence, which is nakakatulong po talaga ang self-defense para maging matatag po talaga, which is nakakatulong din po yun para mabawasan din po yung mga bubuli sa'yo, yun, para hindi ka nila apihin, tas yun lang po. Can self-defense education help reduce instances of cyberbullying and harassment? Yes po, yun nga po yung sabi ko sa inyo, yung self-defense po talaga ay nakakatulong para mabawasan yung mga
mananakit sa'yo at matututo ka kung paano ka lalaban ng patas sa ibang tao. Yun. Thank you po. How can schools and communities work together to promote self-defense skills among youth? How can school and communities promote self-defense among youth? So I think they can put it in mainstream subjects. Of course sa PE, of course. You should include sa PE para ma-promote lalo ang self-defense. So ayun. Ethical considerations of teaching self-defense to children and adolescents. Of course, when you're teaching self-defense, people should know that it's not only for physical stuff but also in a mental and emotional stuff as well. Kasi ayun, when you're doing when someone is teaching self-defense, they should know na it's not only to fight. Ayun. Baka magamit nila yun to just hurt other people more. And baka ayun, if they only teach the physical side, ayun, baka ma-neglect yung emotional management and anger management na rin. How can incorporating self-defense into mainstream subject promote a culture of respect, empathy, and understanding? Of course, as I said before, self-defense when combined with when considering mental emotional aspect, ayun, mas lalong maintindihan ng mga tao yung others kasi ayun, when you know how to manage your own emotions, ayun, mas tataas ang EQ mo, and usually EQ constitutes to higher level of empathy. So when you have a high empathy, mas maintindihan mo ang other tao. So as a result, ayun, magiging understanding ka. So yun, I think that's how self-defense can promote a culture of respect, understanding, and empathy. So yeah. Thank you. What are the long-term psychological effects of bullying on individuals? Ang long-term psychological effects po ng bullying, ito po yung madadala po ng isang individual pagtanda para pong kunwari po pag na bully po sila, madadala po nila to sa pagtanda at mas na maapektuhan po yung kung posible po mga anak nila kasi po yung binuli po sa kanila maaari pong gawin po doon sa susunod po sa magiging anak po nila. How does bullying impact academic performance and social development? Marami itong maapekto kasi first po, matatakot po yung mga estudyante. Pag nabully po sila, matatakot po yung mga estudyante na mag-aral, pumasok ng eskwelahan kasi po, nabully po sila. Natatakot po silang pumasok kasi po, yun, sa takot po na baka po pagdating po nila, may aabang sa kanila, nabubuliin po sila, ganun po. Para po natatakot po sila, kaya po naapektuhan po yung academic performance nila, kaya po bumababa po sila. Bumabagsak. Can self-defense training empower victims of bullying? If so, how? For me po, opo. Kaso paminsan po, hindi po laging self-defense po yung sagot. Pwede pong, pwede pong kausapin muna yung nambubuli. Kaso po, kung hindi po kaya nun, self-defense na po nila pag sila po nag-over na po, yung parang, yun po, sinasaktan ka na, self-defense lang po. Yung, hindi naman po yung ikakapatay po nung nambubuli sa'yo. Basta po, yung parang ipupush off mo lang po sila para po matigil po yung pangbubuli sa iyo. Thank you very much. What are the benefits of incorporating self-defense technique into anti-bullying programs? Mas nagkakaroon sila ng knowledge at saka extra strategies kung paano nila ma-overcome yung pag may nambubuli sa kanila. How can self-defense training build confidence and self-esteem in individuals? Mas nalalabanan nila yung mga nambubuli sa kanila. What role does bystander intervention play in preventing and addressing bullying? Pwede nilang tulungan yung mga nambubuli. Thank you. Does self-defense education contribute to creating a safer school environment? Para sa akin po, mas mapapabuti po kapag natuto yung mga estudyante na nabubuli sa self-defense is
mas malalesen po yung bullying kasi mas mabilis po nilang maproprotektahan yung sarili nila or yun po. What are there any legal implication for using self-defense techniques in response to bullying? Hindi ko pa po kasi alam gawa. Hindi pa po natuturo sa amin yung mga ganun po eh. What are some effective self-defense strategies for different types of bullying scenarios? Para sa akin po is mas okay po kapag natutunan po muna nila kung paano po magsangga. Halimbawa po, physical bullying. Halimbawa po, susuntok kayo. Mas maayos po kapag yun, magbablock po or kung paano po isususpend yung attack. Thank you po. Self-defense sa mga tao na nangangailangan at nangangailangan po at para maprotektahan na din po ang sarili nila. Ano po yung mga cultural or mga nasasabi po ng ibang tao na nakakaapekto po ng self-defense sa pagtuturo sa school? Ano po? Ano po yung mga paniniwala ng mga Pilipino tsaka yung mga masasabi po ng ibang tao na nakakaapekto po sa pagpapatupad ng self-defense sa school? Ano po yun yung biglang ko isip lang po. Unahan natin yung mga nagtoto. Biglang po wala po may Sige po, take your time. defense na ano po, nakakapatay po at yun na lang po yung sinasabi nila na sa paggawa po ng self-defense nila, sila po ay nakakapatay na gano'n. Tapos yun na lang din po yung sinasabi nila na gumawa po sila ng self-defense kaya po sila nakakapatay sa ano po, yun pa. Paano na-training po ng self-defense yung pagiging pagkamalakas ng mga mental health ng mga victim? Mental. Ano po kasi yun yung kumbaga po is yan ano po kasi malaking tulong po sa isang tao yung magawa po ng self-defense para yun na nga po maprotektahan po yung sarili niya. Tsaka nakakatulong na din po yun para po sa sarili niya. Thank you po ba ang self-defense education para mabawasan po ang instances ng cyberbullying o harassment? Yes po, kasi in the first place, yung self-defense naman is nakakatulong din yun para sa atin. Halimbawa na lang, kapag binubuli nila tayo, mapagtatanggol natin yung sarili natin. Even na kahit kakilala natin or hindi natin masasabi yung nangyayari or nasa paligid natin, ganun. Ano po yung mga ethical consideration po ng pagtuturo po ng self-defense sa mga bata? Una, dapat alam mo kung paano i-handle yung self-defense, alam mo yung mga conditions, tapos dapat may talagang focus ka lang sa goal mo. Kung gusto mo talaga matutunan yung isang bagay, go ka lang. Paano po nakakatulong yung self-defense sa pagpapatupad po nito sa mga subject po sa school? Makakatulong din ito kasi para sa sarili mo naman to eh. Wala kang kasama, kaya mo ipagtanggol yung sarili mo. Tapos makakatulong ka din sa ibang kapwa-tao mo. Halimbawa may emergency, kaya mo din silang ipagtanggol. Thank you po. Thank you. What are the long-term psychological effects of bullying on individuals? Madami po yan maapektuhan sa isang tao, such as physical health and emotional health. Kasi po, madidistract po ang isang tao if may nambubuli po sa inyo. How does bullying impact academic performance and social development? Makaka-affect po to by distracting you kasi po, parang makakasakit po siya sa physical health and emotional health niyo po. And hindi po kayo makaka-focus and po kayo dun. Mabibring down po kayo dun. Can self-defense training empower victims of bullying? If so, how?
Of course po. Kunyari po, of course po. Makaka-help po to by, by, lang. It can help po. Lang, parang ba yun? By, kaulit pa ng tanong. Can self-defense training empower victims of bullying? If so, Makaka-help po to by, mafe-feel po nung victim po na hindi po siya nag-iisa and makakalaban po. Ayun po. Thank you. Benepisyo ng pag-i-incorporate o pagsasama-sama ng self-defense na technique sa mga anti-bullying programs. Mas dumadami po yung kaalaman ng mga estudyante, lalo na sa self-defense yan. Paano nakakapagpataas ng self-confidence ang self-defense training sa mga estudyante? Yung tawag din mapapataas yung confidence nila kasi parang hindi na sila matatakot sa mga makakaaway nila kasi kaya na nila makipaglaban ng patas. Yun. Ano yung mga role o mga pwedeng gawin ng mga taong nanonood lang kapag may nakita silang bullying na nangyayari sa harap nila? Yung pwedeng tulungan nila yung binubully or pagsabihan nila yung nambubully. Yan. Thank you very much. Ano ang pangmatagalang psikolohikal na epekto ng pagbubully sa mga individual? Paano nakaka-apekto ang bullying sa akademikong pagganap at patulan ng lipunan? Maaari silang tamarin sa pagpasok. Maaari bang bigyan ng kapangyarihan ang pagsasali sa pagtanggol sa sarili ang mga biktima ng pagbubully? Oo, para sila yung matutong lumaban.